Hello, hello mga ka-Govlens, magandang umaga. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-content, ano? Medyo naging busy lang itong mga nakaraang araw at mga susunod pang araw. Kaya habang nag-aantay tayo dito sa ating appointment, sagutin muna natin yung mga ilang katanungan, no? Isa na nga dito, may mga nagtatanong kasi, may mga nag-message, no? Isa na nga dito ang tanong na, pwede nga bang mag-apply o pumasok sa gobyerno na walang civil service eligibility? Okay? Halika, pag-usapan natin. Okay, bago natin sagutin yan, kailangan muna natin malaman ang iba-ibang uri ng employment sa gobyerno. Okay? Sa definition ng civil service, meron tayong iba't ibang uri ng employment sa government. Una na dito ang permanent or regular employee, meron tayong casual, meron tayong job order or contractual, and of course, meron din tayong tinatawag na consultant. Okay? Ang classification ito ay according to number one, eligibility requirement, no? May iba-iba kasing requirement ang classification na 'yan. Number two, ano nga ba yung nature ng trabaho? Okay? And of course, number three, yung pinakamahalaga, yung security of tenure. So, bawat classification na to, iba-iba ang security of tenure. Pag sinabi natin security of tenure, siya ba ay renewable every year, every 6 months, every 3 months, or siya ba ay tuloy-tuloy lang, no? Hindi mo kailangan i-renew. No? Matatanggal lang siya pag siya ay nag-resign, nag-retire, or talagang terminate. Okay? So una muna nating discuss yung casual. Yung casual employees, sila yung nire-renew every 6 months. Pwedeng 6 months, pwedeng 3 months. Okay? Depende sa local government. Pero normally, nire-renew ang ating mga casual employees ng 6 months. Okay? So ang mga job orders naman, mga job order employees naman, depende yung term nila doon sa life ng project. Halimbawa, yung project mo ay hanggang 3 months lang. Hinire natin sila for that project. Hanggang 3 months lang sila magtatagal. Halimbawa, kung 6 months naman yung project or 1 year, so hanggang term lang ng project. So, pag natapos yung project, terminated na rin yung contract nila. Okay? Kaya sila ay job order or contractual. Yung susunod nating classification ay yung consultants. Sila naman yung mga highly technical, no, experts. Sila yung medyo mahirap mong hagilapin na profesyon at hindi kayang i-hire ng government dahil mataas na yung asking price nila. At kung meron man, no, may pera man yung government na pasweldo sa kanila, eh hindi naman allowed kasi walang plantilla for that position. Halimbawa, no? So isa na nga dito yung mga engineers natin, architects, mga planners, okay, mga lawyers. So these are highly technical professions na usually hindi kayang i-hire